Files. Noong una, akala ng lahat ay isang simpleng araw lang ng paghahanda para sa isang kasal. Walang nakaramdam ng kakaiba. Walang senyales na may mangyayaring hindi inaasahan. Ngunit ilang araw bago ang pinakahihintay na pag-iisang dibdib, isang pangyayaring hindi maipaliwanag ang biglang gumulat sa pamilya, sa fiancé at sa buong komunidad sapagkat ang bride-to-be na si Shera ay biglang naglaho ng walang bakas. Ang dapat sana'y simula ng bagong buhay ay naging simula ng isang malalim na misteryo. Isang kwentong nag-viral, pinag-usapan at paulit-ulit na binalikan ng mga tao. Sa video na ito, babalikan natin ang bawat oras, bawat hakbang at bawat detalyeng naiwan bago ang kanyang pagkawala upang subukang sagutin ang tanong na hanggang ngayon ay walang kasiguruhan. Nasaan ang bride na hindi na nakabalik? Si Shera Diane, 30 taong gulang, ay nakatira sa North Fairview, Quezon City. Ang kanilang pamilya ay tubong Romblon at kilala si Shera bilang masipag, responsable at maalalahanin sa kanyang mga magulang at kapatid. Matagal na siyang nagtatrabaho bilang bookkeeper sa isang kumpanya at kalaunan ay naging work from home ang kanyang trabaho na mas nagbigay sa kanya ng oras sa pamilya. Ang fiancé niya ay si Mark R.J. Reyes, 31 taong gulang, isang IT engineer. Mahaba na ang pinagsamahan ng dalawa. Nakapag-travel na sila, madalas silang mag-church fellowship, at kilala sila bilang couple na may matibay na relasyon. 6 na taon silang nagsama bilang live-in partners, at halos 10 taon na ang kanilang pagmamahalan nang tuluyan ng ialok ng lalaki ang kasal. Noong December 25, 2023, sa harap ng pamilya ni Shera, lumuhod si RJ at nag-propose. Masaya ang lahat, emosyonal ang sandali, at walang sino man ang makakaisip na darating ang panahon na ang parehong pamilya na nagbunyi noon ay iiyak na lamang sa paghahanap. Dahil ang kasal na inaasam ng lahat ay hindi kailanman nangyari sa araw na iyon. 4 na araw bago ang kasal, noong December 10, 2025, dumating sa kanilang bahay ang wedding gown ni Shera. Tulad ng karamihang bride, masaya niyang isinuot at sinukat ang gown. Ilang sandali pa, nagpaalam siya sa pamilya at kay RJ na lalabas lamang saglit upang bumili ng sapatos na isusuot niya sa kasal. Isang simpleng lakad lang sana. Ngunit hindi na siya nakabalik. Bandang 1:00 ng hapon, nakita si Shera sa CCTV ng kanilang eskinita. Nakasuot siya ng itim na jacket, itim na pantalon at puting sapatos. May dala siyang tumbler at maliit na pitaka. Ang cellphone niya ay naiwan sa bahay dahil naka-charge. Ayon sa mensahe niya kay RJ, pupunta siya sa Fairview Center Mall para bumili ng bridal shoes. Doon nagsimula ang huling gabing walang katahimikan. Lumipas ang mga oras ngunit hindi pa rin siya umuuwi. Nagsimulang mag-alala ang pamilya at si RJ. Hindi nila siya matawagan dahil naiwan ang cellphone. Pagdating ng gabi, mas lalong naging mabigat ang pakiramdam nila sapagkat hindi ugali ni Shera na mawala ng walang paalam. Bandang 11:00 ng gabi, nagpost na ang pamilya sa social media upang humingi ng tulong sa publiko. Kinabukasan wala pa ring balita. Agad silang nakipag-ugnayan sa barangay at sa pulisya. Isinuko ni RJ ang cellphone ni Shera upang masuri ng mga investigador at pati ang laptop ay isinailalim sa forensic examination. Bumuo ang QCPD ng Special Investigation Team upang tukuyin ang huling galaw ni Shera gamit ang CCTV recordings at mga posibleng testigo sa lugar. Sa mga nakuha nilang CCTV, nakita si Shera na naglalakad sa ilang kalsada at bandang Petron area bago mag-Fairview. Ngunit matapos ang ilang footage, tila naputol ang trail. Walang kasunod na malinaw na video kung saan siya pumunta. Dito nagsimulang mabuo ang mga tanong. Nakapasok ba siya sa mall? May nakasama ba siya? O may nangyari ba sa kanya sa gitna ng biyahe? Habang tumatagal ang pagkawala, kumalat ang balita sa social media at sa mga news outlet. Maraming netizens ang nakisimpatiya, ngunit marami ring nagbigay ng sariling opinyon at haka-haka. May mga nagsabing baka umatras siya sa kasal. Mayroon namang naniwalang may ibang problema. Ngunit para sa pamilya,
Hindi iyon ang ugali ni Shera. At para kay RJ, wala silang naging alitan bago siya umalis. Dahil sa tindi ng pressure ng kaso, idineklara ng pulisya na si RJ ay person of interest. Hindi bilang suspect, kundi bilang taong may mahalagang impormasyon. Dahil siya ang huling nakausap ni Shera. Sumailalim siya sa mahabang interrogation at nakipagtulungan sa investigasyon. Iginiit niya na handa niyang sagutin ang lahat dahil wala siyang itinatago. May ilang nagsabing nakita raw si Shera sa Cubao, Taytay at sa ilang sakayan ng bus. Sinundan ito ng mga pulis ngunit walang matibay na ebidensya. May bus na natukoy ngunit walang CCTV. Walang record na lumabas siya ng bansa. Walang ebidensya na may ransom o krimen. At habang dumarami ang katanungan, mas kaunti ang kasagutang nakukuha. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, lumabas ang ilang posibleng impormasyon tungkol sa pinansyal na sitwasyon ni Shera. Ayon sa ilang findings, maaaring nakararanas siya ng pressure dahil sa gastusin sa pagpapagamot ng kanyang ama at sa kasal. Ngunit giit ng pamilya at ni RJ, kaya nila ang mga bayarin at hindi iyon dahilan para mawala siya ng ganun na lang. Lumipas ang araw ng kasal, December 14. Walang bride na umuwi. Walang seremonyang naganap. Sa halip na tugtugin ang wedding march, napalitan ito ng katahimikan at ng pag-iyak ng mga taong naghintay sa kanya. Sa puntong iyon, ang tanong ay hindi na kung kailan ang kasal, kundi kung babalik pa ba ang babaeng nawawala. Ang pamilya ni Shera ay halos hindi na makatulog. Araw-araw silang umaasa na may tatawag, may makakakita, may magsasabi ng kahit anong bakas. Si RJ naman, kahit pagod at lutang sa pag-aalala, ay patuloy na umaasa. Handa raw siyang maghintay, kahit gaano katagal, basta't ligtas si Shera. Kahit hindi na matuloy ang kasal. Sa gitna ng kawalan ng sagot, lumabas pa ang ilang tarot readings at psychics na nagsasabing buhay pa raw si Shera, naglalakbay at nag-iisip tungkol sa kasal. Ngunit nanatili itong haka-haka lamang, walang ebidensyang nagpapatunay. Ang kaso ay nanatiling nakasandal sa katotohanan. Nabigla siyang naglaho at hindi pa rin natatagpuan. Muling bumalik ang mga investigador sa bawat posibilidad. Mula pamilya, sa trabaho, sa relasyon, hanggang sa personal na pinagdadaanan ni Shera. Ngunit sa kabila ng lahat na sinuri, walang malinaw na direksyon. Para bang may piraso ng kwento na hindi kailanman na-recover. At iyon ang pinakamahalagang bahagi ng sagot. Habang tumatagal, dumadami ang taong naaapektuhan, hindi lang pamilya, kundi buong komunidad. Ang mga tao'y nanawagan ng respeto, huwag manghusga, at huwag gawing katatawanan ang sakit na dinaranas ng mga naghahanap sa kanya. Sapagkat sa likod ng social media posts, may totoong pamilyang umaasa. Hanggang ngayon, nananatiling bukas ang kaso. Patuloy ang paghahanap. Patuloy ang pagdarasal. Patuloy ang pag-asa na balang araw. May taong lalapit at magsasabing nakita nila si Shera. At sana, sa panahong iyon, dala niya ang sagot sa lahat ng tanong. At kung sakaling naririnig man niya ang panawagang ito, ang mensahe ay iisa. Hindi siya galit ng pamilya at hindi siya tatalikuran ng mga nagmamahal sa kanya. Ang tanging hiling nila ay makabalik siya, ligtas, humihinga, at may lakas ng loob na magsimula muli. Kahit saan man siya napadpad. Dahil sa huli, ang misteryong ito ay hindi tungkol sa kasal na hindi natuloy, kundi sa isang babaeng hanggang ngayon ay hinahanap, inaasam at hinihintay. Isang kwento na paulit-ulit na tinatanong ng lahat. Ngunit wala pa ring malinaw na sagot. Nasaan si Shera? Ano ang tunay na nangyari noong araw na iyon? At babalik pa ba ang bride-to-be? O mananatili na lamang siyang bahagi ng isang kwentong hindi pa natatapos? Kung nagustuhan mo ang ganitong klase ng true crime, mystery at real case stories, huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe sa channel na ito. Marami pa tayong kasong tatalakayin, mga kwentong totoo, madilim at hindi dapat makalimutan.
Salamat sa panonood at magkita tayo sa susunod na file. Dark Files.